Welcome po mga kuya kung nagbabalik, no? Jonathan TV Mix Vlog. So napakaganda at blessed na blessed po tayo. Kumusta po kayo? Nawa na sa mabuting kalagayan po kayo mga kakuya sa araw na ito. So ang ating pag-usapan natin po mga kakuya, ano pang tawag sa mga taong ganito na pumapasok sa ating inang simbahan at talagang lalo na po sa mga sacramentals, no? Lalo na po ang holy water at dinuraan daw sa isang vlogger na gumagawa ng content sa loob ng simbahan ito. So bakit ito din na pinasirado ng obispo na obispo doon sa lugar na iyon, no? Bakit kaya, no? Laban ito sa kabanalan ng simbahan at sacramentals, no? Mga sacramentals yung holy water, no? At isa diyan sa sacramentals, no mga kakuya. Ang holy water isang sacramentals na talagang dinodoraan daw ng kitang-kita naman po sa video po mga kakuya, no? So panoorin muna natin po mga kakuya ang video na ginawa ni Brother Winder Talibong po mga kakuya. Panoorin po natin po. Gusto ko makipasaylo sa tanan nga Katoliko kung nakuan ng gali sa inyo ang mga nakasala ko. May ko pasaylo pero wala dyan ko nang kuhan. Wala may tao nakasunod sa ako. Gusto ko makipasaylo sa tanan nga Katoliko kung nakuan ng gali sa inyo ang mga nakasala ko. May ko pasaylo pero wala dyan ko nang kuhan. Tawa dito. Yama-yamaan o di pa naman tamasan ang maong simbahan, maong nga kini atong iuli kung atong ihalag ngadto sa Ginoo pag-usap kay ang palaog sa simbahan mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan, doon na po tayo responsibilidad. So dito kapag may nakakita kayong mga kakuya mga ganitong pangyayari, nawa ipanalangin natin dahil sapagkat hindi nila lubos na unawaan ang doktrina ng ating inang simbahan, no? So ito yung mga ayon pa Socias 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge po mga kakuya. Talagang hindi nila alam ang pananampalatayang Kristiyano, gaano kabanal ang ating inang simbahan, no? Lalo na po sa mga sacramentals, kung ang kanilang templo ay tinuturing banal, mas lalo na ay yan ay tatag lamang ng isang tao, mas lalo na ang ating inang simbahan niyan dahil ito ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Narito ang mga dahilan po mga kakuya bakit napakabanal o napakahuli ang ating mga sacramentals o lalo na po ang ating inang simbahan. Laban ito sa kabanalan ng simbahan at sacramentals, no? So ano ang holy water? Ano bang holy water po mga kakuya? Isang sacramentals ng simbahang Katoliko, no, na ginagamit ito sa pagbabasbas ng sarili at sa mga exorcism, kung lalo na po may mga naposes na ganun kapanal, kaya mangisay-ngisay dito ang mga naposes po mga kakuya kapag binasbasan ng holy water. Kaya nga talagang dito natin malalaman po mga kakuya na talagang ang maraming mga tao na hindi pa lubos na kaunawa sa tunay na pananampalatayang Kristiyano po mga kakuya. Ang ng pagdurusa rito ay isang anyo ng sacrilege po mga kakuya. Ang tinatawag daw dito na isang sacrilege, no? Ang pagpapastangan sa isang banal na bagay. Tawag ito ay sacrilege to. Delikado po mga kakuya, no? Kaya nga wag nating gawin ito kahit mga Kristiyano tayo, na lalo na po sa mga hindi pa lubos na kaunawa sa tunay na pananampalatayang Kristiyano. Anong namang sabi sa ating Catechism, the Catholic Church, no? Paragraph 2120, no mga kakuya, no? Anong sabi ng ating 2120 na Catechism the Catholic Church po mga kakuya, no? Sacrilege consists in the profaning or treating, no, unworthily the sacraments and others liturgical actions as well as persons, things or place consecrated to God, no? So talagang yan po ang ibig sabihin ng 2120 paragraph po mga kakuya sa ating Catechism of the Catholic Church po mga kakuya. Ang ikalawa, kung makalaban ito sa banal na lugar o simbahan po mga kakuya. Ang simbahan ay tinuturing na bahay ng Diyos. Take note, ha? Ang simbahan ay tinuturing na bahay ng Diyos. Ikalawa, ang pagdurusa sa loob ng simbahan, lalo na sa isang bagay na tinuturing na banal, no, ay may tuturing ng pag-insulto sa presensya ng Diyos. So kung ang templo nila nga ay
tinuturing nilang banal. What's more pa kaya ang simbahan ng Catholic Church, ito ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo. The Catholic Church founded by Jesus Christ. Ang ikatlo, tatlong kondisyon ng mortal sin at maaring matupad nito. So sa ginawa ni ate, ito ay matatawag natin po mga kuya sa ginawa ng vlogger na ito, no, sa pagdura ng holy water sa loob ng simbahan, na matatawag natin ito po mga kakuya na grave sin, no, malaking kasalanan, no. So kung mayroon siyang tatlong ito na kondisyon para maging mortal sin, ay tsak talaga magkaroon siya ng mortal sin. Ano yung tatlong ito? Ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1857, ito po ang ating mababasa: for a sin to be mortal, no, the three condition must gather be met, no. So dapat makuha nito isang tao para ang grave sin papasok sa mortal sin. Anong una? Grave matter, no. Ang ikalawa, full knowledge. Ang ikatlo, deliberate consent, no. So may pangsairo talagang kusa niyang ginagawa ito na may full knowledge, no, at alam niya na ito ay malaking kasalanan, ito yung grave matter, no. So kung may tatlong ito po mga kakuya, ay tsak na talaga mayroon siyang makasala siya ng mortal sin. So nakakatakot po mga kakuya kapag mayroon tayong mortal sin, kahit isa lang ay sapat na yan para mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy po mga kakuya, no. So talagang kung ang taong may buong kaalaman daw, no, tiklot na ang taong may buong kaalaman at kusang ginawa ang pagpalastangan sa banal na bagay, ito ay mortal sin po mga kakuya. So talagang kapag may tatlong ito, grave matter, full knowledge, deliberate consent, no, kapag mayroon siya nito, ay tsak may mortal sin na siya po mga kakuya. Kaya nga tayong mga Kristiyano, lalo na po sa aming mga vlogger, no, mga Saint Day, Catholic Pretender, na kapag katulad na ng pagsimba na tuwing linggo, yan ay malaking mortal sin pagdating sa amin, dahil nga mayroon na kaming kaalaman patungkol sa doktrina ng ating inang simbahan, lalo na po sa mag-asawa, no. Alam, katulad sa akin, Saint Day, hindi ako kasal sa inang simbahan, tapos nagli-live-in pa rin kami, nagpapatuloy, yan ay mortal sin. Nakasala ako ng mortal sin. Bakit? Dahil ko napasok ako dito sa tatlong kondisyon. Grave matter, alam ko na malaking kasalanan. Full knowledge, deliberate consent, no. So pasok ako dito kapag ginawa ko po iyon. So talagang sa ginawa ni ate, kung wala siya sa tatlong kondisyon ito, ay yun ay pasok sa malaking kasalanan talaga, no. Ito ay grave sin po mga kakuya. So talagang malaking kasalanan din yan, hindi basta-basta din yan, no. So kung ang pagdurusa ay aksidente o ginawa ng walang kaalaman sa kabanalan ng holy water, una, maaring ito'y venial sin, no, lamang o hindi kasalanan kung walang masamang intensyon. So kung walang masamang intensyon, venial sin, maliit na kasalanan lamang, no. Ikalawa, ngunit kung ito'y ginagawa bilang pamamahiya, panunuya o paghihimagsik laban sa Diyos, ito'y malubhang kasalanan po mga kakuy, malubhang kasalanan, no. So grave sin, no, kung papasok ito sa mortal sin. Kaya nga sabi ko, kung may tatlo ka ng kaalaman, kung sinasadya mo talaga ito na ginagawa, no. So talaga hindi ibig sabihin na venial sin lang, kung wala kang kaalaman na maliit na kasalanan, parehas lang po yan mga kakuya, kasalanan pa rin, sin pa rin yan, pero maliit na kasalanan, pero kasalanan pa rin, no. Kung ang ginawa ito ng sinasadya at may masamang layunin, ang pagdurusa sa holy water, no, ang pagdura sa holy water sa loob ng simbahan ay mortal sin at isang uri ng sacrilege. Yung tinatawag nga ng ating mga kuya, sacrilege ang tawag natin dyan sa ating inang simbahan. So yan po ang pahayag ng ating inang simbahan po mga kakuya. Sacrilege talaga, no. Talagang hindi yan basta-basta po mga kakuya, no. Talagang ito ay malaking kasalanan kapag ginagawa ito sa isang tao na talagang hindi lubos talaga nakaw, no. Kaya nga ayon kay Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya delikado kapag wala po tayong lubos na kaalaman tungkol sa doktrina na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit kaya hindi natin pasagutin din ang ating Biblia po mga kakuya? Ayon po dito sa ating tinatalakay ngayon. Ayon po dito, ayon dito kay Daniel 5 verse 1 hanggang 4 hanggang 22 hanggang 31, kasalanan ni Haring Balsasar, no. So kasalanan ni Balsasar. So anong sabi dito sa Daniel 5:1 verse 4, 22 hanggang 31, uminom sila at pinuri ang mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Gumamit si Haring Balsasar ng mga banal na
kagamitan mula sa templo ng Diyos. Tekmot na, gumagamit si Balsar na mula mga banal na gamit, mga bagay na banal sa kagamitan mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem para lang sa paglalasing at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So dito, anong hatol dito? So, meron talaga po mga kuya, biblical talaga, no? Anong hatol? Nagpakita ang Diyos ng sulat sa pader. Tingnan mo, nagpakita ang Diyos ng sulat sa pader. Ito ay tinatawag. Anong sulat? Mini tekel parsen. No? Ulitin ko, mini tekel parsen. No? Biglang paghatol sa kanyang sacrilege at namatay siya kinagabihan. So grabe po mga kakuya, no? Na talagang biblical talaga, kaya hindi natin pwede gawin itong mga pagpalabastangan sa mga banal na mga bagay, sa banal na mga sa mga lugar, no? Yan ay kinukonsecrate yan para sa Diyos, no? Kaya yan ay nandyan ang presensya ng ating Diyos sa mga lugar na iyon, no? Dahil tinuturing yan na banal, yan ay inaalay sa Diyos para sa Kanya po mga kakuya. Kaya hindi natin pwede lapastanganan ang mga bagay na yan, lalo na po ang holy water, lalo na po sa isang vlogger na ito na wala ng ibang makontent, pumasok sa simbahan at dinuraan ang holy water sa loob. Ang sabi niya, nagwis lang daw siya, pero kitang-kita po mga kakuya sa video na inyong napanood po mga kakuya na talagang kayo na ang maghusga. Puro hindi basta-basta magpasara ang ating mga obispo kung hindi yan naimbestigahan, kung hindi yan nakita talaga sa video. So, nakakalungkot lang, no? At duminay pa talaga ang isang vlogger na talaga hindi daw talaga siya dumura, no? At nagwish lang daw siya. So kayo na ang humatol mga kuya, no? Comment down below kung ano ang kanyang pero hindi tayo maghuhusga. Nandito tayo para ipaalala natin ang sacrilege ay isang mabigat na kasalanan po yan, no? Nagpaalala tayo, nandito tayo ipaalala natin na ang sacrilege na kasalanan ay mabigat na kasalanan yan, no? Pwede tayo mahantong sa kamatayan po mga paghatol mismo, ura mismo, no? Ayon dito nga sa ating nabasa sa Daniel 5 verse 1, 4 hanggang 22 hanggang 31, talagang paghatol ora mismo kinagabihan, no? Namatay, no? Ang isang hari, no, mga kakuya, na talagang uminom na gamit ang mga nagpaglalasing, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ginamit pa ang mga banal na bagay sa kanyang kabalastugan, no? So talagang makikita natin po mga kakuya na ang Diyos ay talagang tunay, no? Nakikinig, nakikita, nakiramdam at nakikita lahat ang ating mga ginagawa. Kaya nga kapag mayroon tayong ganito, so talagang magbagong buhay na tayo at sumunod tayo sa aral ng ating inang simbahan. So igalang natin ang lahat ng mga bagay na ituturing nating banal, no? So anong aral nating mapupulot natin dito? Ang paggamit o pagturing ng bastos sa mga bagay na banal ay isang mabigat na kasalanan sa harap ng Diyos. So, mabigat talaga na kasalanan po mga kuya. Dagdagan pa natin ang Bible verse sa Exodus 30 verse 17 hanggang 21. Banal ang tubig na paghuhugas dito bago pumasok ang mga pari sa tulda. Tiknok na sa Old Testament ito. Bago pumasok ang mga pari sa tulda ng tipanan, ito'y tinatawag na tabernacle, kailangan muna nilang maghugas gamit ang banal na tubig o sila ay mamamatay. So therefore, ganun kabanal ang tubig. Kung hindi sila maghugas ng banal na tubig sa kanilang mga kamay, ay sila papapasok sa tulda ay mamamatay talaga sila po mga kakuya. Ano ang aral na mapupulot natin dito? Pinapakita nito kung kaano kasagrado ang tubig na itinatalaga ng Diyos para sa banal na layunin. Banal na layunin. Ang paglapastangan dito ay may kaagibat na parusa. So take note po mga kuya, ang mga holy water ng Old Testament sa Exodo, no? Kapag sinabing Exodo, ang pagpapalaya ng mga bihag mula sa paglaya, no? Yun ang Exodo, yung paglaya, no? Yan po ibig sabihin niya na ang Genesis, yan po ay creation of God, no? Ang Exodo, yan ay paglaya sa mga alipin, no? So sa ikatlo, sa Levitico 10 verse 1 hanggang 2, no, si Nadab at Abihu, no? So ano daw sa Levitico sa 10 verse 1 hanggang 2, si Nadab at Abihu, no, naghandog sila ng ibang apoy. Tatikik na ibang apoy na hindi inutos ng Diyos. Naghandog daw sila ng ibang apoy na hindi inutos ng Diyos at nilamon sila ng apoy ng Diyos at
namatay. So anong aral nating mapupulot dito po mga kuya? Ayon dito sa Levitico 10 verse 1 hanggang 2. So ang hindi paggalang sa mga tiiti na talaga ng Diyos bilang banal gaya ng ritual, gamit o lugar ay isang kasalanang may mabigat na kapalit. So grabe po mga kuya, no? So biblical talaga sa Old Testament pa. Umiiral na ang mga banal na bagay po mga kuya. Yan ay talagang sa Old Testament talagang may parusa agad, no? So ang ikaapat, dagdagan natin sa New Testament nito kay Matthew 21 verse 12 hanggang 13. Ito po ang ating mababasa. Galit ni Jesus sa templo. Ito na kay Kristo na ito. Sa New Testament na po ito. Sa ating nabasa kanina, mga Old Testament. Dito naman sa New Testament. Sa Matthew 21 verse 12 hanggang 13, galit ni Jesus sa templo. Pumasok si Jesus sa templo at itinaboy ang mga nagtitinda roon. Itinaboy daw niya ang nagtitinda roon. Ang aking bahay ay tatawaging bahay pananalingan, no, panalanginan. Ngunit ginawa ninyong yungib ng mga magnanakaw. So tingnan niyo po mga kuya, ginawa dong yungib, magnanakaw. Tingnan niyo sa nakikita niyo sa mga palabas po mga kuya kay Kristo sa panahon that time niya. No, sa templo ay ginawang templo, ginawang negosyo, ginawang bintahan, ginawang pandarayan, handun na lahat, ginawang kalakal kamo. No, so kaya nga dito nagalit si Kristo at talagang itinaboy ni lahat po mga kuya, ang lahat na nagtitinda doon na talagang sabi niya ang kanyang daong bahay ay tatawaging bahay padadalanginan daw po mga kuya. So ang anong aral nating mapupulot dito po mga kuya? Kahit hindi direktang paglapastanganan ang hindi wastong paggalang sa templo ng Diyos ay ikinagalit ni Jesus. Lalo pa kaya kung sinadya ang kabastusan sa loob nito. No, kaya yung katulad ng ginawa ng some vloggers na dinuraan ang holy water. No, talagang napaka-sacrilege po mga kuya. Delikado ang ating kaluluwa yan kapag hindi natin yan pinagsisihan. Nakakalungkot lang, umiiyak si ate, humihingi ng pasensya pero hindi naman niya inamin yung kasalanan niya. So ipagdasal pa rin natin po mga kuya ang kanyang kalagayan ngayon dahil binura niya ang video, nag-viral ito po mga kuya na talagang parang natruma siya, parang first time niyang nangyayari sa kanyang buhay siguro. So ipanalangin natin siya po mga kuya sapagkat ayon sa Oseas 4 verses nga, my people are destroyed for lack of knowledge. Assume lang natin na talagang kulang siya sa kaalaman sa doktrina ng ating inang simbahan kung gaano ba kabanal ang ating mga sacramentals, no? Walang eksaktong sa talata nagsasabing pagturusa sa holy water ay kasalanan, pero ayon sa biblical na prinsipyo, una, ang basta-basta at bastos, no? Basta-basta at bastos ang pinapatungo sa banal na bagay o lugar ay isang mabigat na kasalanan. Ikalawa, ang mga sacramentals gaya ng holy water, magamat hindi direktang nabanggit sa Biblia, ay bahagi ng pagpabanal sa tao. Kaya ang pagpalamastangan dito ay hindi basta maliit na kasalanan. So talagang naka-biblical talaga po mga kuya, no? So bakit dako naman tayo po mga dahil sa nangyaring yun ay pinasira ng obispo, no? Tandaan natin ang obispo o sinong namumuno doon, ang obispo ay siyang may authority, no? So talagang napakinggan nyo ang viral video na ito, no, sa paliwanag ng isang Cebuano na obispo, no? So talagang maiyak talaga at malulungkot, no? Lahat ng nandoon ay nagsasuffer talaga po mga kuya. Walang misa, sirado ang simbahan na iyon, pinasira. Una, grabing paglapastangan o sacrilege to, so parang tingin ng obispo na talagang paglapastangan, no? Talagang dinuraan pa naman, no? So kaya ang sabi, kung may nangyayaring malaking kasalanan laban sa Diyos o sa banal na lugar, no, halimbawa pagdura sa holy water, pagsira sa altar, bastos na kilos sa loob ng simbahan, maaaring ipag-utos ng obispo ang pansamantalang pagsasara ng simbahan bilang una, bakit pinasira? Bilang paglilinis. Ito'y tinatawag na reparation para sa kasalanan, no? Paglilinis, no? Ikalawa, pagtuturo sa mga tao tungkol sa kabanalan ng lugar, no? So ito ay nagpapaalala sa atin. Ikatlo, pagpigil sa paglala ng problema. So pagpigil sa malala na problema, no? So talagang biblical naman pala, no? Kaya nga ginawa ng obispo ito dahil sa tatlo, paglilinis, pagtuturo sa mga tao tungkol sa kabanalan ng lugar, pagpipigil sa paglala ng problema. So halimbawa sa simbahang Katoliko, may mga halimbawa tayo, nagbibigay tayo ng halimbawa.
Sa ilang kaso ng kasaysayan, pinasira ng mga obispo o pari ang simbahan kapag may mga halimbawa ito po mga kakuya. Una, naganap ang violating liturgy, no? Halimbawa, ginawa ang misa ng hindi ordinadong tao, no? So, ibig sabihin, may pumasok doon nagsagawa na misa, tapos hindi siya ordinary na pari, hindi siya tunay na pari. Yan po mga halimbawa lang po yung mga kakuya, no? So, ikalawa, ginawang concert o political rally ang simbahan na walang pahintulot, no? Walang nag-guide o walang nagpahintulot. Yan po, ikalawa yan. Mga example lang ito. Ang ikatlo, nagkaroon ng physical violence o immorality sa loob ng simbahan, no? Nagkaroon ng physical, no? At siguro nagkarambula, ganyan, no? At nagkaroon ng sakitan sa loob ng, kumbaga may mga riot, ganun. So, yan lang, mga example lang ito na ginawa nating example para masara yung simbahan, no? So, ang ikalawa, proteksyon sa banal na lugar at katawan ni Kristo. Isa din yung tanda din pala. Ikalawa, proteksyon din sa lugar na iyon na ginawa ng sacrilege ng isang babae, no? Para magkaroon din ng proteksyon ang lugar na iyon, no? Lalo na po sa katawan ni Kristo. Kung nakita ang obispo na hindi na inarespeto ang banal na sakramento o ginagamit ang simbahan sa hindi nararapat, sa ayon sa canon law, no? Sa canon law 1211, no? 1211. Ito po ang ating mababasa. Sacred places are violated when they are seriously injured by the acts done in them which are gravely injurious and give scandal to the people, no? So yan po ang ating nabasa sa canon law, no, sa 1211, no? Kapag may nangyaring grave scandal o injuries to sacredness, maaring ipagbawal ang liturhiya o isara ang simbahan pansamantala. So ganun po yun po nga kayo. Ayon po yan sa ating canon law, no, 1211. Ang ikatlo, disiplina sa mga miyembro o pamamayanan, no? Una, kung ang mga taong gumagamit ng simbahan ay hindi sumusunod sa turo ng simbahan o patuloy sa paglapastangan, ay maaring gamitin ng obispo ang pansamantalang pagsara bilang paraan ng disiplina o pagbibigay ng babala. So talagang nakakalungkot. Kung sirado na, sana tayo magsisimba, hindi na tayo makareceive ng body of Christ po mga kakuya sa araw ng linggo. So hindi tayo nakapagsimba, no? So talagang alagaan natin ang mga banal na bagay, lalo na po ang ating tahanan ng ating Diyos. Ang ikapat, pagdalisay ng simbahan. Ito'y tinatawag na rito ng reparation, no? Bago muling buksan, kailangan gawin ang rito ng pagdalisay, rite of reparation, for tinatawag na profane church, no? So ito'y tinatawag profane church, isang espesyal na dasal at seremonya upang muling italaga ang simbahan sa Diyos, muling italaga sa Diyos, no? Ibalik sa Diyos, no? Italaga muli sa Diyos. Kumbaga may pag-uulit, no? Dahil nga napastanganan nga, no? Kaya 'yun pala ang ibig sabihin, kaya pinasira, no? So pinasira ng obispo ang simbahan bilang tugon sa isang seryosong paglapastanganan upang una, magbigay ng babala at disiplina. Ikalawa, magturo ng respeto sa banal, no? Sa banal na lugar, no? At banal na mga banal na bagay. Ang ikatlo, muling italaga ang simbahan sa Diyos, no? So yan palang ibig sabihin yan po mga kakuya, na kaya pala itinalaga siya sa Diyos, no? So kaya pala pinasira. Ayon naman sa Catechism of the Catholic Church 1181, banal na simbahan, a church must be worthy to be a house of prayer. In it, the church celebrates the Eucharist and worship Christ present in the tabernacle. So talagang ibig sabihin, ang simbahan ay bahay dalanginan kung saan sinasamba ang Diyos. Ikalawa, kaya anuman ang kabastusan o paglapastangan sa loob nito ay insulto sa Diyos mismo. So ayon po yan sa ating Catechism. Dagdagan pa natin, huli, sa Catechism of the Catholic Church 2116 hanggang 2117, huwag gawing bastos ang gamit sa pananampalataya, bagamat ang mga talatang ito ay tungkol sa superstitious at tinatawag na bisyo, ang prinsipyo at pariho ang anumang uri ng paggamit ng pagtrato sa mga banal na bagay na hindi ayon sa layunin ng Diyos ay
kasalanan. So talagang kaya ipagdasal natin ang ating mga kaibayo sa pananampalataya po mga kakuya. Di ko po alam kung katoliko itong babae ito. Sa tingin ko parang hindi ito katolikong vlogger, no? So kaya nga pumasok daw siya, gumagawa ng content. Talagang dinuraan niya, sinadya, gumawa talaga daw siya ng content. So nag-viral yung video niya. Dali-dali niyan i-delete ang video na yun, pero mayroon nang nakapost po ng iba, no? So kaya napanood ng obispo siguro, no? Kaya ito ang nangyayari ngayon, serado ang simbahan na kung saan nangyayari ang kabastusan, no? So ito'y tinatawag na sacrilege po mga kakuya. So kaya tayo ang mga binyagang Kristiyano, ipanalangin natin ang ating mga kapwa mananampalataya, no? Kasi siyempre yan ang kahinaan nila sa kanilang pananampalataya. Hindi lubos na kaunawa sa tunay na aral na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, biktima talaga sila, no, sa kawalang kaalaman. Ayon sa Oseas 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya delikado kapag wala po tayong background sa tunay na aral na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, maraming salamat at God bless po mga kakuya, no? Mag-aaral at magsuri po mga kakuya para hindi ito mga dinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao. Pro Dio et Iglesia po mga kakuya. Maraming salamat at ipag-pray natin ang isang babaeng vlogger na ngayon ay talaga nasa depression, baka ma-depress siya, no, dahil sa pag-iyak niya. Sana, no, pagsisihan niya, ipagdasal natin ang pagsisihan niya ang kanyang mga kamalian. Una, chaos, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Ingat po tayo palagi.